i-share ko po sa inyo yung experience ng dalawa kong client na nakapag-appointment na po sa CFO para sa Guidance and Counseling Program. So again, itong GCP or Guidance and Counseling Program ay para po ito sa mga Filipino citizen na meron pong foreign national partner, foreign national or dual citizen or former Filipino na fiancé, spouse, or partner. And then yung hawak niyo po na visa ay immigrant visa or long-term visa o di kaya permanent residency. Kailangan niyo po mag-register sa GCP para makakuha po kayo ng CFO certificate. So itong client ko na to, pareho po silang married sa foreign national. Kaya naman sa GCP sila nag-register. And then now, isa po sa kanila ang hindi nakakuha ng CFO certificate during sa appointment nila or during sa seminar. Pero yung isa ay nakakuha po siya successfully. So ngayon, i-share ko po sa inyo kung bakit hindi nakakuha. Ano-ano ba yung mga possible reason na hindi tayo mabibigyan ng CFO certificate? So yung una ko pong i-share, yung client ko po na nag-appointment po siya noong January 22, 2024. Kinabukasan, tinanong ko siya kung kamusta yung seminar niya sa CFO. And tinanong ko din siya kung nakakuha ba siya ng CFO certificate. And then sabi niya, opo ma'am, okay na po. Medyo tumagal lang dahil nasisira pa din yung system nila. Tinanong ko siya kung ano-ano ba yung mga hinanap sa kanya, kumusta yung interview. And then sabi niya, sa interview po, ginisa po agad ako sa past wife ng mister ko kasi divorce po. So divorce yung partner niya. And then, so in-interview po siya ng counselor or officer, CFO officer, about sa wife, sa ex-wife ng mister niya. Dahil ito ay divorced. And then sabi niya, tinanong po if kailan siya divorced, saan, anong year, anong reason, anong name, ganun po. So ganun yung mga questions sa kanya. And ano nagustuhan ko sa Germany. At nung first visit, ano yung ginawa namin nung nandun po ako. Then, anong plano namin pag nandun na ako. So, yun yung mga questions sa kanya. Kailan na-divorce yung asawa niya? Saan? Anong year? And anong reason kung bakit divorced yung asawa niya? Anong reason ng divorce? And then, ano daw yung nagustuhan niya sa Germany nung pumunta siya doon, ano yung ginawa nila, and ano yung plano niya kapag nandito na siya sa Germany. So sabi niya, medyo nabigla po ako about sa past ni mister ko. May alam naman po ako, pero syempre para sa akin, hindi ko na need kalkalin pa buong storya as long as hindi naman siya nananakit. Totoo naman. Pero yun yung point ng tanong niya, paano ko siya makilala if LDR kami. So kaya nagtanong ng ganong mga questions ang officer dahil parang gusto niyang malaman kung kilala niya na ba talaga yung partner niya kahit na LDR sila. Sabi niya, okay naman po yung mga documents ko na sinobrahan ko pa. Bali, marriage certificate and divorce paper lang ang hinanap sa akin. The rest, hindi na po. Pero just in case, meron pa po akong iba, extra like photos and convo namin together. Tinanong din if paano kami mag-usap and communicate kasi magkaiba kami ng language. Sabi ko sa kanya, at least nakakuha na siya ng certificate. And sabi niya, kaya nga po, depende pa rin talaga sa mag-assist, kaya mas maigi na sobrahan at maging advance about sa requirements than about sa past at about sa kapamilya ng partner, pati work. So, yun talaga yung mga common questions about sa partner nyo, about sa relationship nyo. So, yun, nakakuha po siya ng CFO certificate. And now, eto naman po yung client ko na hindi nakakuha ng CFO certificate kahit na married na po siya sa foreign national partner niya. So eto na, tinanong ko siya kung kumusta yung seminar niya and kung nakakuha ba siya ng CFO certificate. Sabi niya, hindi po ako nakakuha. Na-question ako sa location ng kasal ko. So tinanong ko siya, saan ba kayo kinasal? And then sabi niya, Surigao po kasi talaga kami kinasal.
Then, yung PSA marriage certificate po namin from Caloocan kasi pinalakad lang po namin yon. Pero ang ginanap po yung kasal sa Surigao po talaga. So, hindi ko masyadong naintindihan yung PSA marriage certificate is from Caloocan and pinalakad lang nila. So, medyo doon siya nagka-problema. Nagpakita ako ng picture pero di niya talaga matanggap kasi hindi naman daw ako taga Caloocan. And then sabi niya, gawa daw ako affidavit, explain ko daw lahat doon. Ang problema ko po kasi may tickets na kami. So ayun nga, ina-advise po talaga ng CFO na huwag muna kayong mag-book ng ticket hanggat hindi pa kayo nakakuha ng CFO certificate. And then, so tinanong niya ako kung anong gagawin. So, sabi ko sa kanya, i-comply niya yung hinahanap ng CFO officer. Magpagawa ng affidavit and explain doon. And sabi niya dito, 3 po kami hindi nakakuha ng CFO today. Sa tingin ko talaga itong sa GCP, medyo strict sila dito na part kasi nga, meron tayong foreign national partner. So parang pinoprotektahan nila tayo na hindi tayo mabiktima ng human trafficking. Kasi yun madalas yung mga cases ng mga Filipino na meron pong foreign national and then gustong mag-migrate na sa ibang bansa. Kaya ganito ka-strict ang CFO para sa mga GCP applicants. And then sabi niya, opo yun lang. Pero sabi ng nakausap ko, aantayin ko pa rin daw kung kailan niya ako gusto bumalik sa kanya. So, ang nangyari pala sa kanya, hindi siya binigyan ng another appointment date. Ang sinabi lang sa kanya na maghintay siya kung kailan siya bibigyan ng date or kung kailan siya pwedeng bumalik doon. Sabi niya, bale pag may affidavit na po daw ako, send ko daw sa Gmail niya. After nun, antayin ko daw kung kailan niya ako gusto ma-interview ulit. Feeling ko kasi yung nakausap ko, may lamat na siya sa mga babae na pupunta ng China. So, bound for China po itong client ko. And ayun nga yung problema niya dahil nga sa Surigao siya nagpakasal pero yung PSA marriage certificate niya ay pinagawa niya sa Caloocan. So, doon siya nagka-problema na question yung marriage nila. So, yun po yung mga cases kapag nakita ng CFO officer na medyo, alam niyo yun, yung parang may mali sa mga documents niyo, saka po sila mag-a-ask ng additional documents. Pero kapag makita naman nila na okay naman lahat, wala namang problema, then makakakuha po kayo ng CFO certificate. And dapat ay ma-establish talaga yung genuine relationship, lalo na yung mga fiancé visa ang hawak. Yung magpapakasal pa lang sa mga foreign national partner, dapat ma-establish nyo talaga yung proof of relationship. And kahit na doon sa married na, medyo din po sila, chine-check pa rin talaga nila kung legal ba yung marriage nyo and talaga bang genuine yung relationship nyo sa mga foreign national partner nyo. So yun po yung importante sa GCP or Guidance and Counseling Program. Ano-ano ba yung mga documents na dapat ihanda para sa Guidance and Counseling Program? So kapag meron na po tayong appointment, ito po yung mga documents na dapat ihanda and dalhin po natin during our appointment. Ito po yung primary requirements, barcoded confirmation form of GCP appointment. Ito po yung makukuha natin kapag mag-book na po tayo ng appointment. Original valid passport and additional 2 valid IDs. Original valid visa. And kapag Canada-bound po tayo, kailangan po ng confirmation of permanent residence. Petitioner's passport copy or 1 valid ID. PSA marriage certificate kapag sa Pilipinas po tayo kinasal. Report of marriage from PSA kapag sa ibang bansa po tayo kinasal. And then now, ito po yung additional documents. So itong additional documents ay case by case. Possible na hindi na ito hahanapin and possible din na hahanapin po ito sa inyo kung applicable po sa case nyo. So first,
divorce decree kapag divorce po yung foreign national partner nyo, annulment papers kapag tayo po ay previously married sa Pilipinas, proof of residency ng partner natin, and then proof of relationship, ito na po yung pictures together, emails, chat conversation, proof of remittances. And next ay death certificate of Filipino spouse or foreign spouse kapag widowed. Certificate of family relations or registration of foreign spouse. And the next ay proof of civil status or certificate of no marriage. So dito dapat yung foreign national partner natin mag-provide po ng proof of civil status, and tayo naman na Filipino ay mag-provide po tayo ng SENUMAR. And then next po ay valid no criminal record certification or clearance or any equivalent document to indicate lack of criminal or derogatory record. Yung foreign national partner natin, kailangan po nilang mag-provide ng valid no criminal record certification, and tayo naman na Filipino citizen, mag-provide po tayo ng NBI clearance. And then sa last, documents in foreign language must be officially translated to English. So kung yung mga documents from our foreign partner na nakasulat po siya to their language, hindi siya naka-English, so kailangan po natin yun siyang ipa-translate to English para i-accept po ng CFO. So yun po yung mga requirements para sa guidance and counseling program. Yun po yung mga additional requirements na posibleng hahanapin during our appointment. Kung meron po kayong mga questions, clarifications, or suggestions, i-comment nyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!